today, nag-set up ng arrival honors for the remains of the 2 fallen comrades sa libingan ng mga bayani. Alas 8 pasado ng umaga, dumating sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ang mga labi nina Lieutenant John Kyle Bores, ang piloto ng bumagsak na helicopter, at ni Ensign Iza Leona Takad, ang co-pilot nito. Sinalubong sila ni Chief of Navy Staff na si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Binigyan ang dalawa ng military honors bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Ayon sa Philippine Navy, marami ng karanasan ang dalawang piloto pagdating sa pagpapalipad ng helicopter. Kaya labis nilang ikinabigla ang nangyari sa mga ito kahapon. Si Commander Bores is isang batikang naval aviator that we have. Actually, na-deploy na si Commander Bores sa buong kapuluan. That's how experienced he is. Ngayon naman si Ensign Takad, knowing that she is now a student pilot on board an R-22, ibig sabihin nito, sir, tapos na to ng basic pilot training. Ibig sabihin piloto na to, sir, na nag-i-specialize na lang sa helicopter. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, bumuo na ng investigation committee ang Naval Air Wings na siyang tututok sa pag-iimbestiga sa sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Inaasikaso na ng AFP ang mga benepisyo na maaaring matanggap ng mga nasawing sundalo. Bibigyan din ng financial assistance ang kanilang mga pamilya, at kung may kapatid silang nais pumasok sa serbisyo ay tutulungan dito. Meron din tayong assistance in terms of baka meron silang mga kapatid na gustong pumasok din sa serbisyo, no? Tinutulungan din natin 'yan na magkaroon ng ng possibility to be part of the armed force din. Oo, yung meron din tayong mga educational grant, no, sa pag meron silang anak, ganoon. Meron silang iba't ibang options, so to speak, from the Armed Forces of the Philippines. Meron tayong system for that. Sa ngayon, nasa mortuary ng libingan ng mga bayani ang mga labi ng dalawang piloto. Tumanggi munang humarap sa kamera at kawani ng mga media ang kanilang mga kaanak. Pero ayon sa Philippine Navy, isa sa plano ng mga pamilya ay iuwi sa probinsya ang mga labi. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.